Ayan. Isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon ay August 17, 2025 at ang oras ay 10:44 AM. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang Parehas ng silanganan ng sikatan ng araw ang nagmumula sa 12 tribes, no? Okay, hindi ko na to patatagalin, pero bagong lahat, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa patuloy na pagtitiwala, pagsusubaybay, pagmamahal, mga panalangin ninyo, thank you so much. Okay. Sa pagkakataon na ito ay hindi ko na patatagalin. Ito po ang aking mensahe dahil mahalaga ito. Okay? Lahat lalo na sa mga nagko-commodities, kaya kung maaari sana ay mag-share na kayo habang tayo ay nag-FB live dahil napaka-importante ito. Okay? At lagi kong paalala, lahat ng aking ibinabahagi sa inyo ay is not my own understanding. At nagpapasalamat na lang ang aba ninyo yung lingkod dahil binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon, ng kataas-taasan. Okay? Sa pagkakataon na ito ay may kinalaman to dito at na-share ko na ito but kailangan ko ipakita ito dito sa inyong video kasi ito po ay tatalakay natin at meron pa akong mahalagang ipabahagi ito dahil hindi lang ito patungkol dito, hindi, may kinalaman po ito sa ating lahat. Okay, this is it. Okay. Mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon ang isang kumakalat na konspirasiya na di umano nandito na at nagsisimula na ang Mark of the Beast o yung tinatawag na 666. Ang Microsoft Company ay nagpasa ng isang nakakaintriga at misteryosong patent or idea. Now, ang patent na ito ay hindi po basta-basta. Ito ay mayroong kinalaman sa world economy, sa ating katawan, at higit sa lahat, sa cryptocurrency. Ang serial number ng patent na ito ay WO 2020-060606 at kilala sa tawag na Microsoft. Okay. Tungkol po sa bagay na yan, yung WO 2020-0606 AI, no, with ID number 2020, ito po may narinig tayo regarding sa body, regarding sa system, may narinig tayo regarding sa serial number para sa ating katawan. Okay. Sana i-message or i-share niyo ito lalo na sa mga nagko-commodities, sa lahat ng mga organization. Wala na akong itira, lahat ng organization na nagsisikap rin naman, no, para maka-release, no? Ito na naman tayo si release. Kaya ang nangyari, puro inis, no? Kaya yung iba kapag walang napala doon sa mga organization nila, sasabihin nilang mga scam, mga gito, bla bla bla. But anyway, yung tungkol sa WO 2020-0606 AI with ID number 2020, narinig naman natin yung sinasabi lang may binanggit doon tungkol sa serial number. May binanggit doon tungkol sa ID system in our own body. Okay. Mga mahal kong kapatid, ganito kasi yon. Dapat itong mga nagko-commodities, no? Mga lahat, pati ng mga leaders, kailangan dapat napapanood nyo to, no? Hindi kaya to biro, no? Okay. I, Lidimin Canoto declared kung bakit nila ginagawa yan. Dahil hanggang ngayon kasi, hanggat hindi matagpuan ang may DNA, no? Gaano ba kasi ito kahalaga itong DNA na ito? At ano bang lahi ang mayroon ito? Bakit ito pinagkakaguluhan ng buong mundo? Kaya, Lidimin Canoto declared, no? Itong pamahalaan natin, huwag kayong propaganda dyan.
no? Alam nyo, masaya din ako sa mga nagtatanong sa akin. Ibig sabihin, alam nila at kontento sila, no, na meron silang mga natutunan at nanonotice nila na yung mga hinahayag natin ay totoo. Alam nyo ba itong sinasabi nila ngayon na WO 2020-060606 AI with ID number 2020 ay may kinalaman ito tungkol sa implementation, no? At maliwanag binanggit ang serial number at the ID of the human system, no? Especially the cryptocurrency. Alam nyo, ginagawa nila yan to find out, no? To find out kung sino talaga ang pinag-iwanan. At anong klase kayang DNA ito? Kanino ba tong DNA? Kanino ba tong dugo? Kanino ba tong lahi? No, saan ba to galing? Ba't gano'n na lang ka-precious? No, bakit gano'n na lang? Okay, meron akong tip sa inyo. Okay, meron akong tip sa inyo ha. Nang si Kristo ay tubusin niya ang mga kasalanan ng mga tao, ano ang nagiging offer? No, ano ang inalay niya, 'di ba? Kaya nga sinasabi nating precious blood. In the mighty name of Jesus, 'di ba? May mga ganyan, 'di ba? So, dugo ang pinag-usapan, kaya pag dugo ang pag-uusapan, napakasagrado. So, itong tinatawag nila, no, na bakit nila ito ginagawa, may kinalaman pa rin po sa dugo, may kinalaman pa rin po sa DNA. Kanino ba talagang DNA yan para matapos na yan, no? Kaya lahat ho ng mga nagko-commodities, especially po may kinalaman, ito na naman si World Bank. May nagtanong sa akin, Madam, totoo ba na ang World Bank ay giturn over kay BBM? Ay, Lady Mincanoto declared, wala pong giturn over kay BBM at hindi po pagmamayari ni BBM ang World Bank. Okay? Dahil kung pag-aralan natin maigi, kaya nga sa reverse program, ay may tinatawag na missing link. Okay? So before that, basahin natin ito sa Revelation chapter 18:23. Chapter 18 verse 23. Basahin nga natin. Ano ba nakalagay dito? Where is my eyeglasses? I think nasa loob. Di bale? Basahin natin to, okay? Revelation chapter 18. Where are you? 18 chapter. Mahal, makisuyo sa eyeglasses ko, yung kulay brown. 18:23. Talaga yung lola nyo. Ang mata. Okay, nakasa dito sa 18:23. Okay. Ito ha, makinig kayo mga inday, mga dodong. Okay, thank you. Yan na, ang aking pang-apat na paa. Paa. Pang-apat na mata. Sorry. Ano kayong itsura ko, no? Kung pang-apat. Ang nandito paa. Hello, kapatid na Raf Binatang. Okay. Kasaad dito, listen. Wala nang kahit isang ilaw ang magliliwanag sa kanya. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga ngalakal na at dinaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Okay. Alam nyo, sinabi ko naman sa inyo, di ba? Alam niyo, sa totoo lang, ito ay may kinalaman pa rin kay Spiritual Wonder Boy. Kaya hinahanap nila si Spiritual Wonder Boy. Hindi niyo ba alam na si Spiritual Wonder Boy? Sinabi ko na, ang lolo ko ang Spiritual Wonder Boy. Okay? And of course, I know the real name of Spiritual Wonder Boy. But, ito na ngayon. Ito na ngayon. Okay. Hindi naman kasi nangangahulugan, no? Hindi niyo ba naririnig kung bakit sinasabi ko na kung may mali, ituwid. Kung may pagkukulang, punan. Sino bang magiging proud kung sakali man na ang iyong pinagmulan ay masama pala? Kaya makinig kayong maigi. Kaya marami na naman tataas ang kilay nito. May pinanghawakan silang legit na dokumento kung ayon sa may pirma ni FEM.
I, Lidimin Canuto declared, lahat ng may hawak, wala na akong ititira sa lahat. Lahat ng may hawak ng dokumento na may kinalaman kay FEM Sr. You live like a king but you died like a rat. Okay? Simple lang, even if EM Senior nagsasabi, whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. At ito po ay may kinalaman ngayon, bakit ini-implement ang tinatawag na WO 2020-0606 AI o may kinalaman ito sa Mark of the Beast. Okay? Pero, ngunit, subalit, datapwat, eto na ngayon. Sino ba nakakaalam sa ating lahat after, sige sabihin man natin, naging masama si Spiritual Wonder Boy? Ako na nga nagsasabi, di ba? Naging masama siya. Sino ba? Sino ba ang magtutuwid sa panahon ngayon? Parang ganito lang yun, oh. Noong unang panahon ni Jesus Christ, ang mga tao, di ba? Kaya nga, tinutubos niya ang mga kasalanan ng tao dahil sobra na ngang masama, no? Kaya dumating siya, no? Kaya dugo pa rin ang pinag-uusapan, the precious blood. At this time, kanino bang dugo yun? Kasi naka-prophecy yan eh. And that prophecy ay matatagpuan pa rin natin yan sa banal na kasulatan. Ano ang nakasaad? Sa Book of Revelation, muling tatayo at titindig ang lahi at lipi na nagmumula kay Haring David, and that is from the Lion of Judah. Lion of Judah. And if we are talking about the Lion of Judah, mas maganda siguro no kung kayo mismo ang mag-research anong lahi, anong lingwahe, anong nationality if we are talking about the Judah. No? Pero ngunit subalit nagkasalin-salin na kasi ito eh, no? Mag-focus tayo dito sa WO 2020-060606 AI. Dahil alam nyo, ginagawa nila ang lahat to penetrate pa rin kung sino. Alam nyo kung bakit? Yung ilalagay kasi nila dyan sa mga katawan ng tao, no? Malalaman nila doon kung sino ang may pinag-iwanan, no? Through blood, no? Kaya nga maraming nag-claim, hindi nga naka-claim. Okay, sabihin man natin you have the DNA. But what kind of DNA is that? DNA is magmamatch doon? Kaya nga ang buong mundo, no? Kaya alam niyo yung mga ginagawa ng US, propaganda lahat 'yan. Ano yung sinabi ni Donald Trump? Ang $100 daw, may sinabi siya eh, hello Donald Trump. Hello, Mr. President. Are you okay? Mr. President of the United States of America, Donald Trump. Are you okay? Oh, baka sabihin ng iba, yabang naman ito nilidimin. Sus, Ginoo ko day. Sus, Ginoo ko doon, magharap lang kami kahit ni PBBM. Mga mataas na mga pinag-aralan yan. But, you cannot let me down. Why? Ang karunungan na binibigay ng Diyos, binibigay niya sa mangmang. Ito mga pinagagawa itong mga kurimaw na ito, na nakakurimaw tuloy. Mag-ingat kayo ha, at kung maaari lang sana, wala na sana mag-donate ng dugo. Okay? Ulitin ko. Kaya now I know and I understand. Oops, magkaliwanagan tayo. Wala itong kinalaman sa religion, paniniwala, pananampalataya. But later on, I realized bakit mayroon tayong mga kapatid na may mga sikta ng simbahan na hindi sila nagdo-donate ng dugo. Bawal sa kanila. No? Now I understand. Okay? Siguro mayroon kayong alam na religion na bawal sa kanila ang mag-donate ng dugo. Dahil alam nyo kung tutuusin, kapag pala, nakita ko doon eh, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman maaari na basahin ko lahat ang nasa system. Kaya baka makatulad ako ng uwak.
Yung uwak na nakita sa Marawi na naging puti. Hindi pwede. No? What I mean is, kung ano lang yung kaya natin. Huwag natin pilitin ang mga bagay na hindi kaya. Huwag natin isiksik ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi kakayanin natin kaya baka masiraan ka ng ulo. No, okay. To make the story short, okay? Magandang topic to eh. Mag-ingat kayo at nananawagan na rin ako sa inyong lahat. Hanggat maaari, wala na sana mag-donate ng dugo sa inyo. Okay? At be careful kayo dahil itong tinatawag nilang Mark of the Beast, no? WO 2020-060606AI. No, dahil kapag hindi ka kasi, ito yun na yung pinakamagiging ID mo, anuhin ka kasi na ipoprogram ka kasi through technology, no? So, to make the story short, ano bang bottom line natin ngayon? Wala pong bottom line yan to find, no? Kung ano ba talaga, no? Yung tungkol sa DNA na yan. Ito kasi may kinalaman sa lahat na naghahanap. Kaya lahat ng mga precious metals, lahat ng mga precious stones, Donald Trump, Mr. Donald Trump, pwede ako nagkakamali, no? I-correct nyo lang ako kung mali ang pagkaintindi ko. Meron kasi siyang video, no? Meron siyang video na sinasabi niya na parang pinawalang bisa niya ang debit nung kanilang bansa. Pag sure Donald Trump. Ulitin ko ha, si PBBM, ang mga Marcos ay hindi po may-ari ng World Bank. Pag sure ay, hahay, Diyos ko mga inday. Hindi po siyang may-ari. Okay? At ano pa ba? Itong mga kaguluhan ngayon na nangyayari, no? Lahat ng naghahanap ng golden crown, kahit ang mga nag-crowning, kaninong mga crown na yan, no? Sinabi ko naman sa inyo, itong the precious metals, the precious stones, the bills, sa lahat ng mga bills, sa lahat ho ng about din sa lupa. Kaya bakit walang katahimikan ang tinatawag na soberanya, no? Bagamat meron man kayong mga treaties, pero bakit wala pa rin katahimikan? Bakit wala pa rin may mga kasunduan, pero bakit magulo pa rin sila? Napansin nyo, na-notice nyo yan, no? Sapagkat, ito na ngayon. Sa pagkakataon na ito ay mahalaga yung DNA na yon. At ano ba talaga? Hindi nyo ba naisip, ano ba ang meron sa DNA na yon? Aside from that is the precious blood of course. Pero kapag lumabas na kasi yan, baka maraming susumpa or sumpain ang sinasabi niyong Jesus Christ. Ulit, pag once kasi na yan ay lalabas yan, baka marami sa inyo ang sumpain ninyo si Jesus Christ. Oops! Gusto ko magkaliwanagan tayo. Hindi ko sinabi na masama si Jesus Christ. Okay? Ngunit, subalit, datapwat. Bakit nasabi ko na baka sumpain ninyo si Jesus Christ? Dinaya ba kayo ni Jesus Christ? No! Hindi kayo dinaya ni Jesus Christ na sinasabi ninyo. Kayo mismo ang nandaya sa mga sarili ninyo. Ito lang masasabi ko. Itong mga binibitawan ko ngayon medyo masisila. Ang DNA na hinanap nila yan ay susi para magbukas ng katotohanan. Definitely, yes, of course. Ganun ho talaga. Yun po talaga. Pak na pak, kapatid na Leonora Orbino. Ang DNA na hinanap nila ay yan susi para mabuksan ng katotohanan. Katotohanan for what? And that makes it as free. No? Free for what? Sa kahirapan? Just think about it. No? Okay. Itong pagkakataon nito, medyo masilan-silan to. Masilan to. Magsinghot muna ako. Yan. Kadugo ko yata yung isa.
Mahilig magsinghot. Kukin. Talaga lang naman. Kasi pag nakasinghot ako, iba yung energy ko. Parang alive na alive. Charot. Yan. May nilalagay ako dito para singhutin ko yan. Okay? So, mga kapatid, maging itong si Elon Musk, itong kurimaw na Elon Musk, hoy Elon Musk, pag sure dira ha, yung ginagawa mo ha, Dodong ha, bantay ka Dodong na. Tingnan ko lang Dodong, baka mamaya makasama ka doon sa nakita ko Dodong na rocket ship. Ay nako, rocket ship na bumagsak ang mga debris, baka mamaya isa ka na dyan ha. Alam nyo kasi si Elon Musk, ito meron ako nakitang video, no? Na proud talaga siya na mayroon pala siyang anuhin, kaya pala nung nakaraan, pinamiminsahe ng mga the great our ancestor na tawag nito na kuan si tawagan ni wag pakialaman ibang planeta. Mayroon tayong sariling planeta, bakit na lang hindi natin ayusin ang planeta? Kahit naman pupunta kayo sa iba't ibang planeta, kung sisirain nyo rin naman hanggang maubusan ka ng planeta. Pag shoulder Elon Musk, oy. Ikaw Elon Musk ba? Ang ano na ba ni Nikola Tesla, no? Akala mo hindi ko alam, nagkaroon pala ng kaso yan hanggang ngayon, pag shoulder, no? Eto na. Ito, tingnan yung ginawa niya. I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Yeah! Proud na proud si Elon Musk, di ba? Tungkol doon sa ibang planeta na gusto niyang anuhin. Hoy, pag shoulder Elon Musk. Alalahanin mo ha, bakit hindi ninyo in-report? April 25, ito lang taon na ito, nagpalipad siya ng rocket ship. Diyos ko, mga inday, mga dodong. Bigo siya. Bigo siya. Ay, pag sure. Alam nyo, ito ha, bibigyan ko kayo ng tip, mga inday, mga dodong. Maganda to eh. Di ba sinabi ko na sa inyo that lahat ho ng telecommunication, radio communication, even the network ng mga wavelength na yan, iisa lang ang may-ari. Tapos, ikaw Elon Musk, pangarapin mo magpunta doon at doon ka magtayo ng panibago mong tahanan pag sure. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi ka talaga magsisukses dong. Pag sure dong. Hindi ka magsisukses. Ako na magsasabi sa'yo. Ha? Mukhang, ano dong ba? Mukha bang gusto mo ipakita that you're so very powerful. Mayong adlaw kapatid, nating lidimin. Yes. So ito pa ha. Oy, mag-share kayo at mag-ano kayo nito. Kala niyo, antay-antay lang kayo at mayroon pa akong papakita sa inyo ha. Kay, iba to, iba. Ito Sandali lang ha. Sana ba yung pinagagawa ng kurimaw na to? Okay, saan na ba to? Okay, noong isang araw, okay, gracias. Noong isang araw mga mahal kong kapatid, may napanood tayo na isa siyang ipo-ipo, pero may dalang may dalang apoy. So, naalala nyo ba yung sinabi ko sa inyo na may nakita tayo na ipo-ipo pero apoy. Apoy ang dala niya, may dala siyang apoy. So, kahapon nakita ko sa video at for me, it's not edited. Talagang totoo siya. No? Hanapin ko nga dito. Na-save mo ba yun, mahal? Yung tungkol sa ano na yon, no? Kagabi ba yon? No, so, yung mga ganong mga eksena mga mahal kong kapatid, dali lang ha. So, how sad lang may mga ganitong eksena. Okay, ito, mawalang galang na kay kapatid na Jovelyn Villaruel.
Dito kasi nakita, sorry kapatid ha, pero hindi to tungkol sa'yo. Ito lang yung video niyo, nandito si Donald Trump. Panoorin nyo to, oh. Oh, yung statement niya. With these pallets of United States dollars sitting around the world, especially in Asia countries like our friends in the Philippines, as of the 15th of this month, July, these uncirculated $100 bills on pallets will come to an end. I have signed an executive order to remove these notes and wipe them from our debt. Sino So ka in a naman couple para weeks, Kamu ba? Sino ka naman para mag-remove ng notes na yan? Hiloy! Kaya nagagalit sa iyo ang China eh. Ikaw lang naman kasi hindi marunong tumupad sa usapan. Pag sure President Donald Trump, pag sure na. Kaya ito naman ayan ha, and I don't know, sorry ha, I don't know, but for me, I think, hindi edited yan eh, no, yung pagkasabi niya. Masabi ko pang edited yung si Putin at saka si Donald Trump ay nag-ano sila sa isang event. Yun, masabi ko pang edited or hindi yun si Vladimir Putin. No, kasi si Vladimir Putin, ang alam ko, isa yan na sa military, kaya ang kisig niyan, military, hindi yung, ano yun, si Barney, maliliit ang mga paa, ang laki ng dibdib, ang laki ng, ano yun, si Barney? Kaya na pa naging Barney si Vladimir Putin, pag sure kayo dyan, sa susunod, pag mag-edit kayo, ayusin yung pag-edit. Okay, but anyway, ito ngayon ay, wag itong dapat ipagbahala at may nakarating na rin sa akin na mayroong mga grupo, and I don't know kung mayroong coordination ito ng ating gobyerno. May mga grupo na pag mag-undergo ka sa kanila, titingnan yung mata mo ng parang telescope nyo, mayroon silang mga gadget, babayaran ka pa ng 500 to 1,000. No? Yun ang alam ko. Wala kang ikaw pang babayaran, no? No? May yung mata mo. I-check nila yung mata mo tapos ikaw pang bayaran. O saan ka pa? Alam niyo kung bakit? Dahil po yan, hinahanap po talaga ng mga DNA na yan. Ha? Ano ba talaga sa DNA? Ako na magsasabi, yung DNA na yan po talaga ang, to make the story short, yan po ang magwawakas sa mga bad Illuminati, maging sa ating mga politiko, yan po ang magwawakas sa kanila. Hindi po yung wakas para patayin sila ha, yan po ang magwawakas sa kanilang mga career. Yan ho ang nasa likod kung bakit hinahanap nila yung DNA na yan. Bakit? Dahil ang kanilang mga kontrata na binigyan naman sila ng authority, no? Para pamahalaan nila yan, tawag nito, kahit itong mga business tycoon natin, alam nila yan. Wala na kasi silang balak ibalik yan sa tunay na nagpahiram sa kanila ng mga puhunan. Kaya siguro, ewan ko kung anong plano nila. Yan ho kasi mag-ending. At sa pamamagitan yan, magkaroon ng kalayaan ang mga taong mamuhay. Hindi na po makukontrol ng politiko. No? Hindi na ho nila makukontrol yan. Ang mga tao na maging sunod-sunuran sa kanila. Kunwari lang kayo, magdimandahan kayo dyan, kisyo imbestigahan si ganito, dating administration, tapos ngayon, hoy, pag sure mo din ha, kung tutusin, ginagamit nyo inyong mga posisyon para magkanya-kanya kayo ng pangrakot. Huwag kayo magagalit sa akin. Yang DNA na yan, yan po ang magtatapos ng kanilang mga career. Lalo na sa mga bad Illuminati. Yung halos business tycoon natin, yan din ho ang magtatapos sa kanilang karera. Dahil yan pong mga yan, pinahiram lamang po yan ng mga puhunan at mayroon pong mga kasunduan yan para sa humanity. Ang nangyari po kasi sa kanila, eto na. Sa halip ng mag-humanity sila, parang utang na loob pa sa kanila ng mga tao yung mga ginagawa nila. At tila baga na gusto nila, lagi silang purihin, lagi silang dadakilain, lagi silang igaganon ng tao.
to make the story short, gusto nilang silang sambahin. Ha? The Rockefeller family, the Rothschild family, and other belong to the Illuminati, masking itong hari at reyna dito sa England. Pinahiram lang po yan sila ng mga puhunan. Ang tanong, sino ang nagpahiram sa kanila? Nakapropesiya kasi sila. Takot talaga yan sila. Ang tanong, bakit? Hindi kasi kayo tumupad sa usapan. Ang ginawa ninyong slave ang mga tao. Yan ang totoo. Kaya ikaw, Elon Musk ka. Alam mo, Mr. Elon Musk, paano ko ba ito i-English nitong kurimaw na ito? Even everything, no? Everything in this world is in yours. Tama bang aking pagka-English ng animal na to? One thing ang hindi mo kaya, no? Na makamit, at isang bagay ang hindi mo kayang bilhin ng pera mo, at yung tunay na magmamahal sa'yo. Mr. Elon Musk, kala mo di ko alam? Ako hindi ko pinakikilaman ng buhay niya, ha? Ito kasing ginagawa ni Elon Musk, para kasi itong bigo kasi ito sa pag-ibig, tong kurimaw na ito. Kaya yung mga bagay parang doon niya itinuon na parang, Pero Mr. Elon Musk, maski maabot mo ang lahat ng planeta, kung walang nagmamahal sa iyo ng tunay, hindi ka kailanman maging masaya. Tandaan mo yung sinasabi ko. Kaya mahalin mo yung Pilipina naming kababayan dyan. Alam ko kasi yung girlfriend niyang Pilipina, mayroon siyang Pilipinang girlfriend. Pag Shordra Elon Musk. Makimaritis ako ngayon. Totoo ang sinasabi ko, may girlfriend siyang Filipina. Kausap ko yan. Binahal ka ng kababayan ko, tapos ikaw, mautak si Elon Musk, kasi pag alam niya ang babae mautak, may talaga si Elon Musk. Ikaw, Elon Musk ba? Alalahanin mo, Laharing Solomon nga, nagkaroon nga ng hangganan yung buhay nila, ikaw pa kaya? Peace be with you. Ano bang bottom line natin ngayon dito? Mga kapatid? This is song by Guess Who? Love it! Ay, Diyos ko, talaga lang. Jennifer Kadungog. Alam mo kasi itong mga kapatid natin, inuunti-unti natin itong paliwanag, kasi pagpakainin natin ito ng diretsong kanin, baka mga impatyo to ba? Ulitin ko, kayo talaga. Ang DNA na hinahanap nila, yan din kasi ang magtatapos sa kanilang mga career, at yan talaga ang magpapalaya sa lahat ng kanilang mga ginawang slave. Kaya itong tandaan ninyo sa akin, Sa implementation, wala na hong pera na pag-uusapan, pero may sistema na iiral. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Tandaan nyo to. At bakit sa 5 kamay na ito? Ito nga ang pinakamalaki, di ba? Pero sa 5 na yan, kung sino pa yung pinakamaliit, ito ang ginagamit tamad pagkakilanlan sa'yo. Nagets nyo? Kaya yung DNA na yan, napakahalaga yan. Yan kasi ang magbibigay ng kalayaan sa ating lahat. Alam nyo kung bakit? Itong mga kurimaw na mga mayayaman na ito, na kung ngayon ay sila ay maraming katulong, ay ang mga yan, wala nang magiging katulong. Kung ayaw nyo magtrabaho, di wala kayong makain. Kaya huwag kayong maniwala sa release. Pero, ngunit, subalit, datapwat, kaya ginagawa nilang lahat ng paraan nito upang sirain ang sistem. Ang sistema ito? Ito yung sistema ng pagkapantay-pantay nating lahat. Kaya nga ang nakapropesiya, unahin hanapin ang katotohanan, no? Ang katwiran, kaunawaan.
at ipairal ang katarungan ng pinakadiyos ng kaliwanagan sa ating lahat upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Kaya ay Lidimin Canoto declared, wala na po talagang pera na pag-uusapan. Kaya natawa ako doon sa nagpaprinta ng pera. At yung tinatawag na cryptocurrencies. Programa ng tao yan, hindi programa ng Diyos yan. At sa ayaw at sa gusto ninyo, siya ang nag-program, siya rin ang magtatakda sa lahat ng bagay. Ang tao kahit anong pagpaplano, siya pa rin ang masusunod, no? Hindi sa tao. Kaya walang dapat ni sino man sa inyo ang magmalupit, magmalabis sa kanyang kapwa. Maliban doon sa mga makakapal ang mukha, talagang gagamit talaga ng words, Lidimin, na makakapal ang mukha, matitigas ang mga bungo, na kapag mali, pag itinuwid kayo, huwag kayong magagalit. Take care of business. Song by Bashman Chamar. I love that. Ay, Diyos ko, kayo talaga. Kala nyo nagbibiro ako. Kaya kayo, hanggat maaari, nanawagan ako sa inyong lahat. Kung maaari lang, huwag mag-donate ng dugo. Naalala ko noon, ang yabang ko, sabi ko, alam ko, kakaiba yung dugo ko. Ngayon, takbuhin ko lang, then maglulobat ako, baka bigla kang ano. Maganda itong usapan, kala nyo. Sandali lang, ha? Ops, ito na. Huwag ka munang mamamatay. Dahil mahalaga ang aking vlog. Char. No? O, ayan na. Tumakbo na si Lidimin. Ayan na. Lobat pala ako. Ano ba yan? Okay. Ops. Tanggal ka, dali. Char. Ayan na. O, ayan. No? Ganun po yun. Si Lidimin, mga keepers, makinig kayo. Mapalad ang mga nanatiling mga naging tapat sa kanilang tungkulin. At mapalad ang mga taong marunong magbigay sa batang pulubi. Si Lidimin ay nanglilimos, hindi para sa aking sarili, kung hindi para sa buong sangkatauhan. But all in all, ay hindi ako nanglimos ng material na bagay. Nanglimos ako sa inyong mga katapatan. Sana nag-gets ninyo ang ibig kong sabihin. Alam niyo kung bakit? Hindi ko pinapalagay ang sarili ko that I am, but I know. No, naalala kong sinabi ng Kuya Emmanuel ko maubusan na kayo ng yaman pati yabang. Sorry for my words. Pagtulungan man ako sa 10 daliri ng 9 na daliri. No? Kaya kahit anong mga paninira ninyo sa akin, kahit anong mga pagkukunwari ninyo sa akin, kagabi nalaman ko ang buong katotohanan. Kaya sorry kung hindi ko maramdaman na kahit mag-iyak-iyak ka sa aking harapan, hindi ko maramdaman bakit walang awa sa Lidimin na nararamdaman ko. Hindi ako naaawa sa'yo. Tapos, sasabihin pang ako ang may espiritong maitim. This is Lidimin. Hindi niyo ako kayang paikutin. Kaya kagabi nalaman ko rin ang buong katotohanan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, at lubos ako nagpapasalamat sa pinakadiyos ng kaliwanagan dahil hindi niya ako pinabayaan at hindi niya hinahayaan na mismo sa loob ng aking pamamahay nakapasok ang isang ahas, anakunda pa nga, hindi siya nagtagumpay. Bagkus inihayag siya ng sarili niyang mga gawa.
Kaya, pagdating dito sa loob ng bahay, no, may kasabihan. I-correct nyo ako, parang nakalimutan ko na yun eh. Mabuti pa daw ang kubo, basta ang nakatira ay tao. Kaysa naman malapalasyo ang iyong pupuntahan, kwago naman ang nakatira. Kaya dito sa loob ng bahay, ang sino man umapak dito na may mga dalang mga kasinungalingan, na may mga dalang mga binabalak na hindi maganda, binabalaan ko kayo. Ihahayag at ihahayag at ihahayag kayo ng sarili ninyong mga gawa at sa pamamagitan ng pagkilos ng banal ng Espiritu ng Diyos. Kayo mismo ang masisilo sa mga sarili ninyong bitag laban sa akin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At nasa kanya lahat ang paghihiganti. Kaya kahit anong paiyak-iyak kay Lidimin, hindi ko maramdaman ang awa. Baging ako, nainis ako sa sarili ko. No? Why? Nainis ako sa sarili ko. Hindi ako nakaramdam ng awa. Minsan nasabi ko to sa sarili ko, umpisa na ba ito na pagiging halimaw ko? Oh, aminin ko, magiging halimaw ako balang araw. Ano ba pagkaintindi nyo ng halimaw? That is very, very bad. Ano ba pagkaintindi nyo sa halimaw, Aber? Ngayon, at the end, halimaw versus halimaw ang magtatapatan. What kind of halimaw is this? Kaya ako, sasabihin ko talaga, magiging halimaw talaga ako balang araw. Kaya natakot ako sa sarili ko eh. Sinabi ko sa sarili ko, Ama, humihingi ako ng kapatawaran kung ako may nagiging mapagmataas sa akin naramdaman ngayon. Pero hindi eh. Talagang ihahayag ng Diyos ko ano yung katotohanan. Kaya ikaw, huwag kang magtaka kung hindi man lang ako nahabag sa mga luha mo. Dahil isa kang mapagkunwari. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa panahon ngayon. Mag-ingat kayo sa mga taong tutulungan ninyo. Dahil yung mga taong tutulungan ninyo, yan pa ang sisira sa inyo. Ang hirap, di ba? Ngayon, lahat ng mga nangyari may kinalaman pa rin. Batid ni Lidimin, marami pa rin ngayon ang gustong mahit yan. Bakit? Yung iba, kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas at maraming gagamit sa kanyang pangalan at sa kanyang mga salita para sa mga sariling interes lamang. Kaya, pagdating kay Lidimin, wag na wag ninyo akong babasahan ng Biblia. Why? Siguraduhin nyo lang na pagbasahan ninyo si Lidimin ng Biblia, wala kayong kinukubli sa akin. Ihahayag talaga kayo ng Diyos ng kataas-taasan. Mapapahiya talaga kayo sa mga sarili ninyong gawa. Diyos ko Lord, patawad. Alalahanin ninyo ha? Magkasala na kayo sa ibang bagay, pero pagdating sa Espiritu, banal na Espiritu, nako, ibang usapan yan. Ako na nagsasabi sa inyo, paalala ko lang sa inyo ha. Tayo ay pinag-uusapan natin ang WO 2020-0606 AI with ID number 2020, no? Dahil hanggang ngayon kumikilos ang mga yan. Okay? At mayroon akong gustong i-challenge sa inyo. Di ba pag bumili kayo, mayroong mga resibo? Huwag niyong itapon yan. Huwag niyong itapon yan. Di ba may mga QR code dyan? Ngayon kung may mga scanner inyong mga cellphone, subukan niyo yung scanner kung ano ang lalabas dyan. Dahil si Lidimin, may napatunayan na ako, lumabas 666. Ingat kayo.
Mm. Alam nyo, simple lang naman. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon, ng kaliwanagan. Pangunahan niya tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. At huwag ninyong ipilit ang mga sarili ninyo sa inyong mga sariling mga pangunawa. Batas pa rin ng Diyos ang masusunod, hindi sa kagustuhan ng tao. Kaya si Lidimin, wala akong infinite account na hinawakan. Infinite instruction meron. At alam nyo ba, nasa sistema na sinasabi ko, kaya lagi kong sinasabing ganyan, itong sistema ang iiral sa atin lahat. At yung sistema na yun, wala ng pera-pera. Wala nang, sabi ko sa inyo, yung mga ginto na yan, maggulong-gulong lang yan. Yun ang pakinabangan yun, yung pera. Wala nang pera pag-usapan, kaya itong mga mayayaman, no? Itong mga mayayaman, kapag hindi kayo magkilos, mamaho talaga kayo. Kaya nasanay man kami katulong, no? No? Ay, excited to! Napaka-excited to. Yun yung pagkapantay-pantay nating lahat. Ha? Nako, medyo malalim-lalim to. Pero dalangin ko na lang na ang espiritu ng kaunawaan, kaliwanagan, no? Ay sumasa atin lahat. Dalangin ko na lang. Dahil itong inihayag ko sa inyo ay nag-start na kasi ito, no? Nag-start na kasi ito. Alam nyo ba na multimo gamot ay hindi ako basta-basta ngayon umiinom ng gamot. At this time, no? Kakausapin kong asawa ko na mula ngayon, no? Dati naman meron naman kasi ako dito Mula ngayon, lahat ng bibisita sa akin dito, siya munang haharap. Lahat ng bibisita sa akin dito, mag-logbook. Dati may logbook naman ako dito. Kaso, ang naging problema ko dito, no? Hindi nila alam na ako'y nag-observe lang. Nauna pa silang makipagtsikahan. No? Kaya ang ending, mali-mali. Kaya ang iba, magugulat na lang ako. Kaya mula sa araw na ito, no? Lahat ng pupunta dito ay ang asawa ko muna ang haharap. Siya munang kakausap sa inyong lahat. At mula sa araw na ito, lahat ng pupunta dito ay nakalagbook. At mula sa araw na ito, hanggat maaari, ang bibisita sa akin ay pwede naman matulog dito, pero meron tayong mga rules. No? Meron tayong mga rules na dapat gagawin. Alam niyo kung bakit? Natuto na ako. Na? Yung isang araw, naging ilang buwan. And then, gagawa pa ng mga himala, gagawa pa ng mga kababalaghan, gagawa pa ng mga senaryo na hindi dapat. Tapos iyak-iyakan pa ko sa harapan ko, na tila baga mga banal. Oh my God. Kaya kagabi, mas nalaman ko ang katotohanan. Kaya ihahayag ka talaga ng Diyos. Ngayon, dahil nalaman ko ng katotohanan, no? Magaan na ang pakiramdam ko. You know why? Dadalhin ninyo habang buhay ang ginagawa ninyo. Ha? Maliban kung ituwid natin ang ating mga pagkakamali. Sino naman ako para maghusga sa inyo? Pero ang palala ko, ang tunay kasi na nagsisi sa kanyang mga kasalanan at kumikilala ng Diyos. Yun talagang kumikilala ng Diyos, takot sa batas ng Diyos. Ngayon, kung ipinagpatuloy mo ang mga bagay na hindi tama, bagamat alam mo from the book of Genesis to book of Revelation at sinasabi mong you are claiming that you are the Christian, sad to say, I'm so sorry. Ito yung sinasabi dito ngayon, no? Maraming gumagamit ng kanyang mga salita at kanyang pangalan para sa kanilang mga sariling kapakanan at interes. Sayang ba yung galing ba na magbasa ka ng Biblia from book of Genesis to book of Revelation, but behind of it, Diyos ko, kahit anong pagkukubli, kahit anong mga pag-uugali, lalabas talagang buong katotohanan ba? Ito wala tong personalan. Ito'y paalala para sa ating lahat.
Ang tunay na nagbago, ang tunay na nagsisi sa kanyang mga kasalanan ay tinatalikuran ang mga dating gawain. Pambababae, panglalaki, mga sugal, no? Kaya meron tayong kapatid tumawag sa akin. Lidimin, natawa lang ako sa sinabi niya, kahapon to ha, nag-usap silang mga board of member kung sino ang maging representante nila para kumbinsihin ako na magiging spokesperson ng kanilang organization. Just imagine, pero ito ay mga gumagalaw din ito about sa mga, alam niyo na, about sa implementation. To make the story short, may binanggit siyang isang tao. Sabi ko, hindi man ako nagtatawag, hindi ko man tinatawag na hari. Yan, kuya lang naman ang tawag ko dyan. Then nagulat siya. No, nagulat siya na, ay, ganun pala. Yes. No? At hindi ko pinoproblema. Hindi ko pinoproblema kung, ano ba, yung mga politiko na yan. Dahil sa ayaw at sa gusto nyo, ang inyong karera ay magkaroon talaga ng tuldok yan. Ha? Naging swapang kayo eh. Oh. Lahatin ko na, mga business tycoon, binigyan lang po yan ng puhunan. Yan po ay may mga kasunduan. In how many years? Alam niyo ba yung shutdown na issue na yan? Hindi ho bobo ang lolo ko. Animal ho yung lolo ko. Hindi ho yung mukhang si Lidimin lang yata ang napagbigay kasi si Lidimin eh. Iyakin nga to eh, di ba? Pero pag once mag-transform itong pagka-animal, ngayon pa lang, humihingi na rin ako ng tawad sa inyo. Bakit? Ako, nagpakatotoo lang ako sa inyo. Okay, mag-alala, hindi ako mangangain ng tao. Yung pagiging animalas na sabi ko, kung ano ang nakasaad sa infinite instruction, yun lang po ang susundin ko. Walang dagdag, walang labis, walang kulang. Eh kung sinabi doon, lahat ng mga pinagkatiwalaan na nagtaksil, patayin lahat hanggang sa 7 lahi nila, ano ho magagawa ko? Kaya akala ninyong implementation? Mag-praise the Lord, hallelujah tayo? Hindi ho! Ang implementation po, tabak ang meron. Hindi po mga kabanalan ang implementation na tinatawag niyong divine government. Baka akala ninyo ang divine government, magiging banal tayo. Pag sure mo dra ay, baga kang ipokrita. Kung ngayon pa lang, nagkamali ka na, tinutuwid ka, hindi ka marunong tumanggap ng mali mo. So, anong gagawin sa'yo? Bibibihin ka pag sure. Kaya, ngayon pa lang, magpakatotoo na kasi yung mga sarili. Huwag mag-pretend. Kaya mayroon tayong isang kapatid na problema doon sa isang gago na kapatid. Kaya nga sabi ko kahapon, mag-ingat siya dahil baka yung sinasabi niya akong gagawa sa kanya. Hindi niyo ba napansin si Lidime nung mga nakaraan, hindi ganitong katawan ko? Hindi niyo napansin? Sinadya kong magpataba. Pero may pero. Kaya kahit itong asawa ko, sabi ko, pinakamamahal kong asawa, abay, baka magiging pinakamamahal ko pa tong kaaway. I love you, mahal. Hindi. I am so blessed that I have a husband. Binigyan ako ng Diyos ng asawa na, although that we are not the perfect, but binigyan ako ng asawa na alam ko na I have a purpose in his life, and also I have in his life is I have also a purpose for him. No, ganun lang 'yon, negative positive. Hindi pwedeng puro tayo yung mga bagay na nakisasabog tayo, no? Ganun lang 'yon, balance. Kaya yung mga naranasan natin, maganda 'yan. I-career natin 'yan. Oy, sa lahat ng mga ano lang kayo dahil kagabi ay bago ko makalimutan. Meron pala akong ibabahagi sa inyo. Ewan ko ba, hindi ko naman iniisip itong mga kurimaw na ito. Si Imelda ba, si Madam Imelda Marcos, ang
ang nanay ng ating mahal na presidenteng PBBM. Hindi ko alam kung bakit ko siya napanaginipan kaninang umaga. Naging ano siya naging Mendoza. Oh, naging Mendoza si Madam Imelda Marcos. Naging Mendoza siya. Sabi ko, hala, bakit kasi naging Mendoza? Pero, may inabot siya sa aking salamin. At yung salamin na yon, sinabihan niya ako na, Lidimin, ingatan mo itong salamin na ito at magiging mapayapa ako na ikaw ang mag-iingat ito. Para tuloy akong naiiyak. Hindi ko alam kung bakit. May kakaiba siyang dating sa akin yung panaginip ko. Hindi ko alam. Pero naiiyak ako kasi may naramdaman ako ng kakaiba sa panaginip ko. That our beloved Madam Imelda Marcos, Madam Imelda Romualdez Marcos, ay napanaginipan ko siya kinaumaga, naging Mendoza siya. No? Tapos, meron siyang inabot sa akin na salamin. Tapos sabi niya, Lidimin, ingatan mo ito at panatag ako na ikaw ang mag-iingat nitong salamin. So, after that, nag-disappear siya na para siyang espiritu na sabi niya, laya na daw siya. Ba't kaya ko siya napaniginipan ng gano'n? Hindi ko naman siya iniisip. Sino makapagbigay sa inyo ng interpretasyon yan? Hello kay Cristobal, Yuveta Nevinio, okay? Kay Madam Raquel Divilla, kay Nora Marasikan, kay Ruben Kalaunan, kay Rinanti Ganti Mahika, Tito Abadjano. Oy, siya nga pala, yung tungkol sa deuterium, meron lang sinasabi dito, ha? John 14:8, kung hindi ako nagkakamali, may binigay silang verse, sandali ha, mga taga-deuterium, okay, ito ha, meron akong ibibigay sa inyong opinion. Okay, meron kasi may nagpasa kasi sa akin regarding dyan sa deuterium, and it is all about doon sa Juan 14:8, kung hindi ako nagkakamali. May binigay sila na setas, meron kasing leader ng deuterium na nag-connect sa akin at binigyan niya ako, sana ba yon? Regarding sa deuterium, okay? At that deuterium, baliktad magutunihang pangalan gud oy mo nang sa punis lahili kay magbaliktad og pangalan. Nasa na ba yon? John 14:8, parang ganun yon. Sana ba yon? John 14:8. Okay, sandali lang ha. Napin ko nga. Saan ba itong taong ito? Bete, tingnan ko nga, John 14:8, yung sinasabi na magbibigay daw ng kabuhayan tungkol sa tubig. Kaya ang interpretasyon nila is the deuterium. Alam niyo ang tinatawag na tubig, di ba? Ano ba pagkaintindihan ng tubig? Di ba? Pag tubig, maliwanag, di ba? For me, ang tubig na sinasabi dyan is karunungan pa rin. Okay? Karunungan pa rin ang tubig na sinasabi dyan. At kayo naman mismo ay nagpakita kayo ng, I don't know kung saan nyo kinuha yun, na doon sa deuterium na sinasabi nyo, may mga tubo na yan. Kaya wala ho talagang i-drill dyan. Wala ho talagang dapat i-operate dyan. Kasi lahat po yan ay nakaprogram na. Ilang libong taon na ang nakaraan, nandyan na po yan. Okay, ang katumbas, sabi ko nga sa inyo kahapon, ang tinidor, ang kapartner ay kutsara, ang daspan ay walis. So, para po sa implementation, no? Ang katumbas po niyan, ang magiging katapat niyan ay ang DNA. Ano kayang klaseng DNA? Ano ba ang meron sa DNA na yun? Bakit ganun lang siya ka-precious? No? Yun ho ang magpapalaya sa atin lahat. Okay? So, sana naunawaan ninyo. Okay, but before na mag-end ako, meron pa ko idagdag pero kayo na po ang magbasa. Regarding po sa tinatawag na WO 2020-060606 AI with ID number 2020. Okay. Ezekiel chapter 27 verse 31 to 36. Uulitin ko. Ezekiel chapter 27 verse 31 to 36. Basahin nyo na lang dyan.
Ezekiel chapter 18 verse 12 to 13. Isaiah chapter 23 verse 14. Ezekiel chapter 27 verse 26 to 30. Ezekiel chapter 27 verse 30 to 34. Deuteronomy chapter 30 verse 43. Jeremiah chapter 51 verse 48. At Jeremiah chapter 18 verse 21. Jeremiah chapter 51 verse 63 to 64. Ezekiel chapter 26 verse 21 at Ezekiel chapter 18 verse 22. Ezekiel chapter 26 verse 13. Isaiah chapter 24 verse 8. Isaiah chapter 18 verse 23 to 24. Jeremiah chapter 7 verse 34. Jeremiah chapter 25 verse 10. Jeremiah chapter 19 verse 2. Deuteronomy chapter 32 verse 43. Habakkuk chapter 9 verse 7. Awit chapter 115 verse 13. Awit chapter 19 verse 6. At Ezekiel chapter 1 verse 24. Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa lahat ng mga verses na yan ay basahin ninyo, unawain ninyo, himay-himayin ninyo, at yung tungkol sa WO 2020-060606 AI, no, ay may kinalaman yan sa Revelation chapter 18 verse 23. Itong may kinalaman sa Mark of the Beast. Dahil ang halimaw na katapat niyan ay hindi na kailangan tatakan dahil mayroon na hong tatak yan. Yan yung DNA niya. Yun yung tatak niya. Naintindihan niyo ko? So, isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat.